para sa ating mga Filipino senior citizen. Bakit nga ba kailangang mag-register dito sa NCSC database online? Ano-ano nga ba ang mga benepisyo kung kayo ay magrehistro dito sa NCSC database? Iyan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, ang kamangda ko sa mundo. Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking channel, ay maaari niyong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na ito. At maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba. Magandang araw para sa ating mga Filipino senior citizen dito sa Pilipinas, maging na nasa abroad. Marami po ang nagtatanong kung kailangan pa ba na magparehistro dito sa online database ni NCSC. Gayong rehistrado naman po ang ilan sa OSCA or nakaregistered na po sa Office of the Senior Citizen Affairs. Yung iba mayroon ng Senior Citizen ID. So yun po yung mga katanungan kung bakit kailangan pa bang magrehistro dito sa NCSC database. So ang kasagutan po niyan mga ka-vlogs, narito pakinggan natin mula mismo sa NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. Pagka wala kasing database, the tendency is you'll be misled into sino-sino lang ang binibigyan, di ba? Opo. So sabi nyo po, maliban dun sa, kasi baka meron po yung mga nakikinig po ngayon na senior citizens na may senior citizen ID na po sila. Opo. They still need to register? Is that what you're encouraging them na sa National Commission of Senior Citizens? Yes, ma'am. The reason is, number one, the data with the municipalities do not contain the fields that we want to have. The fields are, number one, yung personal. The two is yung children. The third is skill sets. Ano yung mamahagi natin sa next generation. Fourth, yung economic condition. And fifth, yung health condition. Pagka alam natin ito, then we'll be able to advocate. And this is why we're saying dapat the governance must be data-driven. Saan po, paano po sila makakapagparehistro online? Okay. The link is www.ncsc.gov.ph www.ncsc.gov.ph. So ayun po mga ka-vlogs, napakinggan natin ang kasagutan ng NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano kung bakit kinakailangan na magparehistro dito sa NCSC database. Marami talaga ang nagtatanong na meron na silang senior citizen ID, registered na sa OSCA. Bakit kailangan talagang magparehistro sa NCSC? Yung iba naman nagtatanong kung bakit hindi na lang kukunin yung files or data ng mga senior citizen sa DSWD. Well, malinaw naman po ang sagot ng NCSC Chairman na kaya po kinakailangan na magparehistro dito sa database ni NCSC dahil po merong mga nadagdag na mga information na kinakailangan ng NCSC na wala po doon sa files, wala po sa record ni OSCA or ni DSWD. So meron kasing mga dinagdag na mga personal details or mga datos na kailangan pong i-fill out sa NCSC mga ka-vlog. So yun po yung pinaka main reason bakit kinakailangan po na magparehistro po sa NCSC database, isa sa halimbawa sa mga nadagdag na mga personal datos ay yung economic status ng isang senior citizen, yung capacity ng isang senior citizen, yun po yung mga ilan sa mga nadagdag na
gustong ma-fill outan ng NCSC para sa ating mga senior citizen, mga ka-vlogs. Kaya nararapat na magparehistro kayo sa database ni NCSC, no, para po tayo ay magkaroon ng record, no, and at the time na mayroon ng transition ang NCSC at DSWD, ay madali lang po nilang i-track, no, ang ating record kung paano po tayo matutulungan or mabibigyan ng benepisyo sa pagiging rehistrado sa NCSC. So para po sa link, ayan po ang www.ncsc.gov.ph. Dyan po kayo mag-registered, mga ka-vlogs, no? At ang link na yan ay ilalagay ko po sa description ng video na to, para po i-click nyo na lang po, no? Diretso na po kayo sa database ni NCSC. So as of now, no, makikita nyo sa screen nyo ang nakarehistro, no, as of now. So hindi pa yan nangangalahati, mga ka-vlogs, no, dahil ayon po sa PSA ay meron tinatayang 8 to 9 million na senior citizen ngayon na nabubuhay, mga ka-vlogs. So habol-habol po tayo para sa mga hindi pa po nakarehistro, and sa mga nagtatanong din na kasali ba sa magparehistro yung mga SSS, GSIS or PVAW pensioners. Ayan, yes po, no, lahat po pwedeng makarehistro dito sa NCSC database, dahil kapag kasi naisabatas na ang Universal Social Pension, ay lahat na po ang pwedeng makatanggap ng Universal Social Pension, no, hindi na po pipiliin, unlike, no, hindi po pariha dito sa social pension na for indigent senior lamang. So magrehistro din kayo sa NCSC database para sa ating mga merong SSS, GSIS or PVAW pensioner, mga ka-vlogs, no. So inanyanyahan po ang lahat, wala naman pong pili, pwede tayo mag-register dito sa NCSC database. So huwag nyo kalimutan ang link na sa description ng video na to, no. Mag-register na po kayo, mga vlogs, and isa po itong paanyaya mula sa NCSC para po ma-enjoy natin ang mga benepisyo, no, kung sakaling meron ng transition, no. Ang benepisyo naman po ay aabangan natin yan, no, sa panahon na may transition na from DSWD to NCSC, na mamamahala na po sa ating mga senior citizen hinggil sa kanilang mga benepisyo at iba pang mga pribilehiyo. So ayun po, mga ka-vlogs, and sana naging gawin ang video na to, at kahit pa paano ay may ano tayo, no, may idea tayo sa mga hindi pa nakakaalam, no, hinggil dito sa pagpaparehistro sa NCSC database. Well, sa mga nakaregister na, ayan, antay-antay lang po tayo, mga ka-vlogs, sa update mula sa NCSC. And huwag niyo kong kalimutan talaga na i-screenshot or isulat yung registration reference number or RRN, mga ka-vlogs, para hindi tayo mahirapan sa pag-verify sa ating registration sa database ni NCSC. Sana naging gabay ang video na to kahit paano at nabigyan tayo ng kaliwanagan. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari niyong i-click ang ating subscribe button at i-turn na ng notification bell sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari niyong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!